Good morning, Philippines, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid. Ngayon po ay araw ng Martes, September 9, 2025. Very shocking po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang revelasyon ng mag-asawang Diskaya before the Blue Ribbon Committee ng Senado, kung saan pinangalanan po nila ang mga congressmen na humihingi po ng lagay sa mga proyektong ipinatutupad sa kanilang mga distrito nationwide. At ayon po sa pag-asawang Diskaya, umaabot po ng hanggang 30% ang lagay na hinihingi ng mga congressmen na ito. At mismo ang mga tauhan ng DPWH ang kanilang ginagamit upang makapag-usap sa mga kontrotista. At ayon sa kanila, napipilitan po silang makisama sa sistema. Otherwise, they cannot get any projects. O kung magkakaroon pa sila ng proyekto, ay pwede pong i-terminate ang proyekto kung hindi sila susunod sa SOP o patakaran ng lagayan sa DPWH. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang sinasabi po natin dito, hindi po ito mangyayari kung wala pong tolerance sa bahagi ng Pangulo ng Pilipinas. Sapagkat kung alam po nila na ang Pangulo ay galit sa corruption, katulad ng panahon ni Pangulong Duterte, ang mga empleyado po ng gobyerno, particular ang mga congressmen na yan, ay matatakot po na humingi ng lagay. Ngunit kung mismo ang perception ng sambayanan ay ang Pangulo at ang First Lady ay kurako, ang nangunguna sa pangungurako, talaga pong hindi matatakot ang mga empleyado na maging kurakot, because their perception as to the belief that the President and the First Lady are themselves corrupt. So that in effect will serve as an encouragement for them also to commit corruption. Yan po ang totoo. Sapagkat tingnan po natin, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ang 2025 national budget is being recognized to be the most anomalous national budget ever in the history of the Philippines. Mayroon pong 700 unprogrammed funds. At ayon po kay Congressman Toby Chanco, itong mga insertion ay galing po sa unprogrammed funds. For instance, ang isang congressman humihingi lamang ng 5 billion sa kanyang distrito. Magugulat na lang na mayroon 20 billion allocated for his district na hindi naman niya hiningi. At ang nagsisilbing proponent sa project ay mismo ang chairman ng appropriation committee na si Saldico. Ito naman po, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay nabanggit na ng BP o Vice Presidente na si BP Sara. Ayon sa kanya, ang budget ng Pilipinas ay hawak lamang ng 2 tao. Kung pag-allocate ng budget, at ito ay si Martin Romualdez at si Saldico. At ito nga ay napapatunayan na ngayon with the revelation of Diskaya, husband and wife, plus yung
kay Toby Chanko ay talaga nagpapatunay na talagang itong si Martin Romualdez na pinsang buo ng Pangulo na si Ferdinand Marcos Sr. ay talagang nagmamaniobra sa budget ng bansa. Nakakalungkot po mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, sapagkat narinig po natin kung the 2026 national budget na ngayon ay pinag-uusapan na rin sa Kongreso. Mangungutang na naman ang Pilipinas ng mahigit sa 1 trilyong piso, representing the deficit for the 2026 budget, national budget. So, nangungutang tayo para madagdagan ang budget, pero kinukurap lang po. Katulad po sa 2025 budget para na nasa 6 trillion din po mahigit, pero sa flood control projects lamang from 2022 to 2025 na karamihan naman ay ghost project o kaya mga substandards, umabot po ng more than 1 trillion pesos. So, ito pong talamak na korupsyon, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, nangyayari po sapagkat ayon sa perception ng sambayan ng Pilipino, mismo ang presidente at ang first lady at ang kanilang mga kaibigan at mga kamag-anak ang namumuno sa korupsyon. Kaya naman po ang sambayan ng Pilipino o ang mga empleyado ng gobyerno ay hindi rin po natatakot na mangrap. Hindi po katulad ng panahon ng Pangulong Duterte na alam nila na galit ang Pangulo sa korupsyon. Kaya natatakot po ang mga empleyado ng gobyerno na mangrap. Ngunit kung ang perception mismo ng mga empleyado ng gobyerno, ang Pangulo at ang unang ginang ang corrupt, that will serve as an encouragement for them also to commit corruption. Ito pong administrasyon ng PBBM, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ay talaga pong kinikilala na isa sa pinaka-corrupt. Ayon nga po kay Chavit Singson, kailan lamang ito ang pinaka-corrupt na administrasyon na kanyang naabutan. Well, sa atin din naman pong pagsubaybay sa maraming administrasyon, ang atin pong nasaksihan, pinaka-corrupt po dyan, una, yung kay President Marcos Sr. with Imelda Marcos as First Lady, perceived also to be one of the most corrupt First Lady ever. Sumunod po dyan, mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, sa atin pong subaybay ay itong kay Pinoy administration from 2010 to 2016, kung saan kanya pong ginamit din ang pera ng sambayanan upang suhulan ng mga congressman at mga senador in terms of projects also, yung DAP at PDAP, para ma-impeach yung dating Chief Justice Renato Corona at the Supreme Court. At ngayon nga po, itong kay PBBM administration, ginamit din ang pera na sambayan ng Pilipino upang suhulan ang mga congressmen tag 150 billion upang pumirma sa impeachment ni BP Sara. Yan po ay ayon kay Congressman Toby Chanko. So, ibig po sabihin, itong mga projects na to, sapagkat yung allocation po
from the unprogrammed funds ay pinansusuhol po sa mga congressmen in terms of projects upang magawa ng korap na Pangulo ang kanyang kagustuhan na ma-impeach si VP Sara at maalis sa kanilang landas, so that by 2020 VP Sara could no longer run for president. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ito pong nangyayari sa kasalukuyan ay lalo pong lumalala. Kitang-kita na po talagang from 2022 hanggang ngayon 2025, sobra na po ang pangurakot ng administrasyon Marcos. At meron pa po siya mahigit 2 taon na panunungkulan, 2026, 2027 at kalahati po ng 2028. Kung ito po ay mananatili o magpapatuloy, malulugmok po sa kahirapan ang sambayan ng Pilipino. Katunayan po, narinig natin na dito po sa 2026 national budget na mahigit na 6 trillion, mayroon pong budget deficit na mahigit sa 1 trillion. At yan po ay utangin ng gobyerno ng ating pamahalaan sa World Bank o sa International Monetary Funds or whatever. So, ang sabi nga ng narinig po natin, that means na ang Pilipinas ay magbabayad ng something about 5 million per hour. Imagine, babayaran po natin yan. 500 million per hour ang babayaran ng Pilipinas sapagkat sa ngayon po ang utang ng Pilipinas ay nasa 17 trillion at kung matadagdagan po 1 trillion at kalahati, that will make 18.5 trillion babayaran po natin ang principal at ang interest. So lalo po tayong mababaw sa utang, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, habang ang ilan nating mga kababayan, ang mga congressmen, mga kaibigan at kamag-anak ng Pangulo ay nagpapasasak na mamuhay ng napakaranya. Kaya mga barangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang dapat na maging solusyon sa problemang ito? Sa atin pong pananaw at paniniwala, ang solusyon po sa problemang ito ng palalang korupsyon at palalang kahirapan ng sambayan ng Pilipino ay papatalsik ang kasalukuyang Pangulo. Nang sa ganon po ay mahinto, agaran mahinto ang ganitong katiwalian na palamak sa ating pamahalaan. Kaya po nananawagan po tayo sa sambayan ng Pilipino at sa mga PNP at ang process na sila po ay kumilos, huwag na pong maang-maangan. At sa ganito pong katalamak na korupsyon, dapat po matalsikin ang Pangulo ng ating bansa upang kaibsan mahinto ang kahirapan ng sambayan ng Pilipinas. Dito po mga barangay, mga kabayan, kumbaga nilalaro tayo. The President himself
appears to be the hero sapagkat nung karaang zona, kanya po itong pinuna. Para bang sinasabi niya na dapat mahiya ang mga congressmen at ang mga kontraktor na nangurakot sa flood control projects sapagkat pinondohan ng sambayan ng Pilipino, ngunit patuloy pa rin. Kaya maraming mga kababayan natin ang nagiging biktima sa baha. Ngayon, bilyon-bilyon piso ang inilaan ng pamahalaan upang masolusyonan ang problema nito. So lumalabas po dito, mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, na ang Pangulo mismo ang galit at siya ang nangunguna sa pagpapaimbestiga sa anomalya dito po sa flood control. Pero ang totoo po niya, sila talaga behind the scene ang nasa likod ng anomalyang ito. Katunayan, mayroon pong isang lumabas na balita na di umano ang First Lady, si Lisa Araneta Marcos, ay mayroong direktang kaugnayan kay Sara Diskaya sapagkat ito di umano si Sara Diskaya ang kontraktor o ang kumpanya ni Sara Diskaya ang kontraktor sa isang proyekto ng First Lady for renovation ng isang building dito sa Intramuros. So, bagamat wala pang direktang ebidensya na mismo ang First Lady ang nasa likod kung bakit nakakuha ng mahigit na 400 construction projects ang mga kumpanya ni Sara Diskaya from 2022 to 2025. Ang ibig lamang po sabihin niyan, kaya siya nakakakuha ng ganyang kalaking projects o karaming mga proyekto worth billions per project sapagkat meron po siyang malakas na koneksyon sa pamahalaan. At itong mag-asawang Diskaya, ibinulgar na po kung sino-sino ang mga tao sa DPWH at kung sino ang mga congressmen na kanilang mga kasabwat dito sa anomalyang ito sapagkat lumalabas na mismo ang Pangulo ang nagsimula upang paimbestigahan ang anomalyang ito. Katunayan po, ang pinalalabas ng Malacanang na ang anomalyang ito ay nagsimula sa panahon ni Pangulong Duterte o karamihan sa mga taong nangungurakot ay sa panahon pa rin ni Pangulong Duterte. Halimbawa dyan, binibigyan din nila na itong si Henry Alcantara na tinaguri ang the most corrupt district engineer ng Bulacan. District ng Bulacan ay appointed pa ito ng dating DPWH na si Martin Villar ng panahon ni Pangulong Duterte. At di umano ang mga Diskaya ay nagsimula makakuha ng mga proyekto noong 2016 noong panahon ni Pangulong Duterte. At ayon pa rin sa kanila, si Diskaya, ang mga Diskaya ay may kaugnayan sa mga kamag-anak o kapatid ni Bongo. So, ang implication po
inuugnay nila pilit ang mga diskaya sa Administrasyong Duterte. Samantalang dito sa balitang ito o sa ating nabalitaan na lumabas, mismo ang unang ginang ang project ni Lisa Araneta Marcos for building renovation sa Intramuros. Ang kontraktor ay ang kumpanya ni Sara Diskaya. Ang ibig po sabihin niyan ay may direkta silang kaugnayan. And considering the volume of projects obtained by Diskaya's company, about 400 from 2022 to 2025, ay talagang nagpapatunay lamang yan na talagang malakas ang koneksyon ni Diskaya, ang unang mga Diskaya. Kasabay din naman ang malaking porsyento na ibinibigay nito sa mga congressmen at sa mga taga DPWH. Nakakalula nga po na itong district engineer, itong Henry Alcantara at itong kanyang assistant ay nakakapagpatalo ng milyon-milyon sa kasino. So mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, ano po ang implication nito sa buhay ng mga Pilipino? Hanggat hindi po natatanggal sa katungkulan ang kasalukuyang Pangulo na si BBM, ang sambayan ng Pilipino ay patuloy po na magdurusa sa kahirapan. At hindi lamang po yan, ang ating gobyerno ay talagang babagsak dulot ng palasak na katiwalian. Kaya ang tangi pong solusyon diyan ay agarang mapatalsik sa kanyang panunungkulan si PBBM. Napakalayo pa po ang 2 taon para manatili sa tungkulin ang Pangulo. Kailangan po gumalaw ang taong bayan at hindi naman po magtatagumpay ang taong bayan kung wala pong suporta ng military at ng PNP. Kaya ang atin pong panawagan dito, talaga po tayo ay nagmamahal sa bayan, dapat po mapigilan ang ganitong katiwalayan sa gobyerno o sa pamahalaan. At dapat po magkaroon ng EDSA-3. Ilunsad po ang another EDSA na magpapatalsik sa kasalukuyang Pangulo na hindi lamang kurap kundi bangag pa. Kaya naman po bumalik ang mga adik sa ating bansa. Marami rin po naging biktima ng mga adik. Ang mga krimen ay palasak na rin po. At yan ay dulot ng kawalang kakayahan na mamahala ng Pangulo ng Pilipinas. So ang solusyon po ay hindi investigasyon sa mga anomalya. Ang solusyon po ay tanggalin ang Pangulo na alam po naman natin hindi marunong mamahala at sa kanyang pamahalaan ay lalo pong lumalala ang kahirapan ng sambayan ng Pilipino. Mga kabarangay, mga kababayan, mga kapatid, kung hindi po tayo kikilos, sino po ang kikilos? At kung hindi kayo, kailan? So, muli po, magandang umaga at maraming salamat.